nagbibigay, alam niya po kung ano ang ibibigay niya. At ang nakakaalam ng ibibigay niya, alam niya kung sino ka. Alam niya kung ano ang kailangan mo. Kaya kapatid, no, binibigyan tayo ng confidence ng Lord ngayon, na kilala ka niya, na hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang mangamba. Kasi ang Diyos ay higit sa lahat. He is in control of everything. Kaya minsan pa po, tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. Patuloy natin itaas ang kanyang ngalan sa umagang ito. Patuloy natin purihin ang ating Diyos sapagkat siya ay buhay. Yes, Lord.
yoke of every bondage you take all my fears, and I am free. Precious is the love that breaks the yoke of every bondage you take all my fears, and I am free. I want everyone to worship God. Precious is the love that breaks the yoke of every bondage you take all my fears, and I am free. Sige po, patuloy natin sa balik. Precious is the blood that breaks the yoke of every bondage you take all my fears, and I am. Yes, in you, Lord. Yes, in you, God. Mga kapatid, sa mga sandali ito, let's declare this morning that whatever giants that we are facing right now, kung paano nagtagumpay si David when he faced Goliath, ikaw din, kapatid, magtatagumpay ka rin. Kasi kasama mo ang Panginoon. And ngayon, i-declare natin that, Lord, I can win my battle. And I am more than conqueror. I can ever win in every situation because you are with me, God. Minsan pa po, we will sing. You are holy, not against me. I can win my every battle. I'm more than conqueror. I can win my every battle. I'm more than conqueror. I can win my every battle. I'm more than conqueror. I can win my every battle. I am more than conqueror. I can win
Panginoon. We thank you, God. We thank you, Lord, sa lahat ng ginagawa po ninyo sa aming buhay, sa bawat pagtuturo, Panginoon, sa bawat pagkakataon, Panginoon, na pinaparealize nyo sa aming Panginoon na ang bawat pagsubok ang nagpapalakas sa aming Panginoon. That whenever we face giant, Panginoon, magtatagumpay kami, magkakaroon kami ng confidence sapagkat naniniwala kami na nalagpasan na namin yung mga maliliit na bagay at kaya na namin harapin ang lahat ng mga bagay kasi kasama ka namin, Panginoon. Lord, thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang aming dinadakila, aming niluluwalhati at pinasasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Ayan. Talaga napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Ayan, so, sa mga sandali pong ito mga kapatid, ayan, gising ba ang lahat? Gising? Gising tayong lahat. Ayan, humihinga naman tayong lahat. Ayan, humihinga, syempre, gising tayo, humihinga, no, grabing full pack talaga pag si Lord nagbigay. Hindi ka lang basta nag-exist, hindi ka lang gumagalaw, meron ka pang hininga, meron ka pang buhay. Ayan, at ngayon, gagamitin natin yung mga bagay na yan para ibalik sa ating Diyos. Pero babalik pa natin veteran, hindi po. Ang gagawin natin ngayon, magpupuri tayo sa ating Panginoon. Hindi natin literal na ibabalik yung hininga natin, hindi natin kaya yun. Diba? Hindi literal na ibabalik natin ang katawan natin. Pero gagamitin natin ang pagpupuri para ibalik ang pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Kaya minsan pa po mga kapatid,
dakila sa lahat. Tunay nga, Lord God, na sa umagang ito kami po ay buong pusong nagpapasalamat, Panginoon, sa pagpaparanas, Panginoon, ng inyong banal na presensya sa bawat isa, Panginoon. Lord, tunay nga, Lord God, na napakasarap magpuri sa pangalan mo, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, Ikaw ang maghari, Ikaw ang manguna, Panginoon. Ikaw yung magbigay ng patuloy na kalakasan. Ikaw yung magbigay ng patuloy na katagumpayan, Panginoon, sa lahat ng dako ng aming mga buhay, sa lahat ng anumang mga bumabagabag sa aming mga puso at isipan. Ikaw ang Panginoon Diyos na magwaksin nito, Panginoon, dahil naniniwala kami na ang pangalan mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, alam namin na once we declare your name, once we ask for your name, Panginoon, we can conquer everything because you are the victorious God that we have, Panginoon. Kaya, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na sa pagtawag namin sa pangalan mo, Panginoon, ang lahat sa amin, Panginoon, lahat ng anumang, Panginoon, kabigatan sa aming mga puso, ay alam namin na ikaw na ang siyang patuloy, Lord, na kumikilos sa aming buhay. At ang mga bawat suliranin na ito, Lord God, ay alam namin na you're making a way, Panginoon, out of us, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ang bawat papuri, ang bawat pag-awit, Panginoon, ay hindi na sayang. Dahil alam namin na papurihan namin ang dakilang Diyos, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo po namin itunutulog ang lahat ng aming papuri, ang lahat ng aming pag-awit, ang lahat ng aming pagsamba ay sa iyo lamang po namin inihahandog. Dahil tunay na dakila ka, ikaw ang marapat-dapat na sa Panginoon bawat anak mo. Kaya, Panginoon, ang buhay namin ay narito. Sa iyo lamang po namin ang maibibigay, Panginoon. Kaya, Lord, ikaw ang maghari. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa buhay namin, Panginoon. We are surrendering everything in our hearts, Panginoon. Because you are the greatest God. You are the most beautiful name of Jesus. You are the most wonderful God, Panginoon, na meron kami. Kaya maraming salamat, Panginoon, for being our God, for being our Father, for being our friends, Panginoon, for being the one and only Lord, Panginoon, na meron kami. Maraming salamat, Panginoon. We believe that we can conquer everything because you are with us. Because you are with us, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw ng aming mga buhay, Panginoon, lagi ka namin isasama, Panginoon. Lagi ka namin, Panginoon, na isasama sa aming mga buhay, Lord God. Kaya, Lord, sa buhay na ito, ikaw nga, Panginoon, yung patuloy na magpapulihan. At sampalataya, Panginoon, ang bawat anak mo. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo kami. Ikaw, Panginoon, siyang dakila. Ikaw lamang ang pinakamakapangyarihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya maraming salamat. Sa iyo lamang ang papuri at pagsamba ng inyong mga anak sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. All glory to you, Lord Jesus. Ayan, so mapagpalang umaga po sa ating lahat. So iniling ko po na bawat isa ay tumayo para po sa pagbabasa ng banal na salita ng Diyos. At sa mga may Biblia po, pakibukas po sa Hebreo, chapter 9, verses 11 to 26 po. Sa mga wala pong Bible, makinig na lang po ng ako. Sa
verse 11-26. Ay na po ba? Ito pa ang sinasabi, ngunit dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alala o bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng lumalagang baka ay inibibisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya, at magkakabisa lamang kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Ipinahayag ni Moses sa mga tao ang bawat tuntunin sa kautusan. Pagkatapos, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing, dugong may kahalong tubig. Isinawsaw niya rito ang pulang lana at sanga ng isopo at winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, ito ang dugong na pagtitibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinatupad sa inyo. Winisikan din niya ang dugo, ang tolda at mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Sa mga bagay sa sambahang ito, na larawan ng mga nasa langit, ay kinakailangang linisin sa pamamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. Sa gayon, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit, minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sana siyang paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita, ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sige po, makakap ko na po ang mga isa. Ayan po, sa mapagpalang po po sa tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ibinigay niyo po sa amin na Ikaw, yung Diyos na siyang
patuloy na nagbibigay po sa amin ng buhay at kalakasan sa kabila ng magulong mundo, sa kabila ng nangyayari po sa aming paligid, Panginoon. Patuloy na binibigyan niyo po kami ng kalakasan para harapin ang mga bagay po ito. Panginoon, sa paglapit po namin sa inyo sa umaga po ito, nilisin niyo po ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming mga pananalita, Panginoon, dahil alam po namin na kami po ay nagkasala laban sa Diyos na banal, matuwid, at ang Diyos ng hustisya. Lord, alam po namin, Panginoon, na nakakagawa kami ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong harapan. And sa bawat aspeto po ng buhay namin, minsan po nakakalimutan po namin ang pag-ibig namin para sa iyo, maging ang pagmamahal po namin sa aming kapwa. Kaya naman, Panginoon, dalayan ko po, Lord, na sa iyong masaganang habag at biyaya, kami po ay makalapit sa banal mong trono at maialay namin sa iyo yung aming mga buhay. At kalakip ng buhay na to, Panginoon, yung mabuhay kami ng ayon po sa iyong kalooban. And as this morning, Panginoon, speak unto us with might and power. Mangusap po kayo sa puso ng bawat isang narito, O Diyos, na sa bawat pagpunta namin sa simbang ito, Panginoon, hindi kami narito para sa ibang tao lamang, kundi narito kami, O Lord, dahil alam po namin na meron kaming Diyos na buhay na dapat namin sambahin at paglingkuran sa araw ito. Salamat, O Diyos, sa mga nananatiling tapat sa iyong harapan, Panginoon. Lord, we believe na kung kami po'y magtatapat sa iyo, O Diyos, sa kabila ng mahirap na pagsubok ng buhay, ang pagpapala ay kasunod, Panginoon, sa amin. Kaya naman, Lord, patuloy na palakasin niyo po ang bawat isa sa amin. Kung kami man po'y nakakaranas ng pagsubok, kabigatan sa aming mga buhay, wala kaming ibang lalapitan kundi ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord, patatagin niyo po yung bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na itong pagsubok na hinaharap namin ngayon ay higit pa sa maaari namin harapin sa kinabukasan. Kaya patatagin niyo po yung bawat isang narito, O Lord God. Palakasin niyo po kami at patuloy, Lord, na ang mga salita na aming naririnig, na papakinggan, pinagbubulay-bulayan, Panginoon, saan man kami naroon. Ito po ay maging kalakasan po ng bawat isa habang kami po ay naglilingkod sa iyo. Maraming salamat. Bless this moment, Panginoon. Ikaw po, O Lord, ang ina-acknowledge po namin, hindi po ang iyong lingkod na maghahayag ng salita. Itago niyo lamang po ako sa iyong likuran, pagkat ako po'y may kahinaan din, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang maghari, ikaw ang siyang manguna, ikaw ang maitaas, Panginoon, sa aming buhay. And this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. So tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan po about sa dugo ng Panginoong Jesucristo. And as we have read po in the book of Hebrews, tandaan po natin na kung gaano po kahalaga yung dugo ni Kristo na siyang nabayubay po doon sa krus ng Kalbaryo po, no? And as I share the Word of God po, tandaan po natin na hindi ito isang mensahe lamang patungkol sa kaligtasan. Ito po ay mensahe rin na dapat po natin i-apply as a Christian po, no? Na nakakalimot, na talagang hindi natin, nakakalimutan natin yung simpleng katotohanan po ng pakahulugan nung pagdanak ng dugo ni Kristo doon sa krus po, no? At let's look po doon sa ating pag-aaralan po ngayon. Let's look at the blood of Jesus. At ano po yung importance nito sa atin bilang mga tinubos ng Panginoon, no? This morning, we will going to examine po, mga kapatid, yung dahilan ng pagsasakripisyo po ng Panginoon doon sa krus at yung covenant, yung kasunduan po na ginawa ng Panginoon, na in-establish niya ng Panginoon, ng Diyos through Jesus Christ para po sa atin. At alam niyo po, nakakalungkot man po, no, in our churches today, hindi po natin naiintindihan, we don't simply understand yung importance ng blood sacrifice na ginawa ng Panginoon, kasi parang na-stuck up na tayo doon sa I receive Jesus Christ as my Lord and Savior, and period. Parang na-stuck up na tayo doon, parang tapos na doon, okay na yon. But we can see here po, no, na minsan hindi rin na-acknowledge yung dahilan ng salvation is because of the blood of Jesus.
Amen? Dahil ito po ay sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. At mahalaga po na maintindihan natin na yung sakripisyong ginawa ng Panginoon is a way for us to apply it in our lives. Na kinakailangan po na i-apply natin sa ating buhay. So, hindi lang po para sa atin, so that we can also explain it doon lalo tigit po sa mga hindi sumasampalataya, sa mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. And today we are going to focus on the blood of Jesus at ano yung pakahulugan nito sa ating buhay. Sabi po dyan, the Bible regards blood as the symbol and source of life. So sabi po sa Leviticus, meron po ba? Wala po. Basahin ko na lang po dito. Sa Leviticus 17:14, dahil ang buhay ng bawat nilalang ay nasa dugo nito. So, malinaw na yung blood po o yung dugo is meron siyang major role doon sa Old Testament nung naganap po doon sa Exodus chapter 12 verses 1 to 13, yung Passover. Okay po, no? Yung the Passover time. Ano po yung nangyari doon? Ito po ay aking kinuwento na po last time na kinakailangan pong magpahid ng dugo ng lamb doon po sa mga doorposts at doon sa mga side para po ano, ito po yung palatandaan na yung angel of death, lalagpasan po sila. At hindi po mamamatay yung mga panganay. So alam po niyo, it means God provided a means of rescue. Kaya nga po, bakit po siya tinawag na Passover? Kasi sabi ng Lord, I will pass over you. Lalampasan kita at hindi ka makakaranas ng kamatayan. Ito po yung ibig sabihin ng Passover in the Old Testament time. And also in the Old Testament time, meron pong ginaganap na Day of Atonement. Ito po yung araw ng pagbabayad ng sala o ng kasalanan po. Ano pong gagawin ng high priest? He would enter the holy place or Holy of Holies para ano pong gawin? Magwisik ng dugo para i-offer po sa altar para pagbabayad po sa kasalanan ng mga Israelite people for the sins of the people. Yung dugo ng toro, yung dugo po ng kambing, ano pong gagawin? It will sprinkle on the altar para po saan? Para sa kapatawaran po ng kasalanan. But they do this once a year. Isang beses lang po sa isang taon. Yung buhay na hayop, ano pong gagawin? Kakatayin, iwiwisik po yung dugo in behalf of the people, in behalf of the Israelite people na nagkasala laban sa Diyos. At meron pa po, nung nakipagkasundo po ang Diyos sa mga Israelita, gumawa po ng covenant si Moses. Doon sa bundok po ng Sinai, ano pong ginawa? Binasa po natin yun, no? Yung dugo ng toro, yung dugo po ng hayop, iwinisik, isinaboy po doon sa altar. At ano po yung iba? Yung hapon nun, yung natirang hayop, para po yung sa mga tao. At sabi po in Exodus 24, 6 to 8, ito po yung story na yon. Kinuha ni Moises ang kalahati ng dugo ng mga hayop at nilagay sa mga malaking mangkok. Sinaboy niya sa altar yung natirang kalahati ng dugo, tapos kinuha niya ang libro ng kasunduan at binasa ng malakas sa harap ng mga tao ang mga utos ni Lord na nakasulat doon. Ang sabi ng mga tao, susundin namin si Lord at gagawin namin ang lahat ng inutos niya. Tapos kinuha ni Moises ang dugo ng hayop na sa mga mangkok at sinaboy ito sa mga tao. Ang sabi niya, ito ang dugong nagpapatunay na kasunduan na ginawa ni Lord sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang nakasulat sa librong ito. Pansinin niyo po, no? After po na yung dugo, yung kalahati po ng dugo ilagay sa mangkok at i-offer sa altar, and then the half of it, ano pong ginawa? Isinaboy po sa tao. Can you picture out po? Now, si Jesus Christ po, napako sa krus. Yung dugo po, na naging daan para sa pagbabayad po ng kasalanan, for our redemption and for the forgiveness of our sin. Parang ganyan din po yung nangyari. Isinaboy din po sa atin yung dugo ni Kristo.
And we can see po mga kapatid, the blood of Jesus Christ, hindi po ito literal na dugo na pinag-uusapan dito. Kundi yung dugo po na ano po, na nagre-represent ng kabuuan na ginawa ng Panginoong Jesucristo po doon sa krus para sa atin. Amen? And because of its relationship to life, may kaugnayan po ito sa buhay. Sabi nga po kanina, dahil ang buhay ng bawat isa, nilalang ay nasa dugo nito. And we can see po, because of its relationship to life, yung blood po nagsisignifies ng supreme po na offering to God. Yung dugo po ni Kristo na nabuhos po dun sa krus, ito yung supreme offering for God, para sa Diyos. Bakit po? Kasi ang kabanalan ng Diyos, yung justice ni God nagde-demand ng ano po, ng kaparusahan sa kasalanan. Meron po bang Korte Suprema na hindi nagpapataw ng parusa sa mga magnanakaw, sa mga pumapatay? Wala po. And because of God's holiness, because of God's justice, nagdedemand po siya ng kaparusahan sa mga kasalanan. And the only penalty or payment po, yung penalty o kabayaran po, ano po? Eternal death. Walang hanggang kamatayan po. Even yung offering po ng animal, even yung toro, yung kambing, hindi po sapat yun eh. Not sufficient sacrifice to pay for our sin. Ano pong kailangan? May dapat pong atonement, meron pong pagbabayad ng sala. Kailangan perfect, kailangan po spotless, kailangan perfect, blameless, at tama yung pagkakahandog. And alam niyo po, the great news that we have heard, si Jesus Christ po yung perfect man po na yan. The perfect man in God who came to offer the pure, the complete, the perfect sacrifice. Yung everlasting sacrifice para ano po? To make payment for our sin. Para bayaran po yung ating kasalanan. At doon po sa ating binasa in the book of Hebrews, malinaw po na in-explain kung paano si Kristo naging high priest. Sabi po yun sa verse 11. Sabi dito, pero dumating na si Christ, siya ang high priest ng mga mabubuting bagay na nandito na. Entering the Holy of Holies. Yung heaven po yun. Yung langit po yun, kapatid. And once and for all, hindi lang po by sacrifice of animals. Hindi lang po yung dugo ng hayop, but by His own precious blood. Amen? Sa pamamagitan po ng dugo mismo ni Kristo na ibinuhos po doon. Na meron siyang ultimate sacrifice na ginawa po for our sin and for the sins of the world. In the New Testament time, kung babasahin niyo po yung New Testament time, yung blood po ni Jesus Christ, mga kapatid, naging pundasyon eh. Naging daan po ng kaligtasan para po sa, naging ano yung covenant, new covenant of grace. Naging daan po ng kaligtasan. At sabi po doon sa Last Supper, na po yung huling hapunan, sabi po ng Panginoon sa kanya po mga disipulo, this cup that is poured out for you is the new covenant in my body. Hindi po yung literal na yung saro na ininom po nila sa tubig. Ito po ay, we talk about spiritual. This cup that is poured out for you, yun po yung dugo na naging daan para tayo po ay magkaroon ng covenant with God. Bakit po? Kasi we are being separated because of sin. Hiwalay tayo sa Panginoon kasi po tayo po ay makasalanan. Ibig sabihin po, yung dugo po ni Kristo naging pundasyon ng kaligtasan po ng tao. Number one, why do we need a blood covenant? Bakit kailangan po natin yung blood covenant? Sabi po sa verse 12, isang beses lang pumasok si Christ sa most holy place at sapat na yon. Hindi dugo ng mga kambing o batang baka ang dala niya. Sarili niyang dugo ang inoffer niya dahil dito nagkaroon tayo ng kaligtasang
walang hanggan. Why we need the blood covenant? For our eternal salvation. Ano pong sabi sa verse 19 to 21? Pagkatapos, i-declare ni Moses sa mga tao ang lahat ng utos na nakasulat sa law, kumuha siya ng dugo ng mga batang toro at kambing, hinaluan ng tubig sa kanya, winisik sa libro ng law at sa mga tao gamit ang tangkay ng hisop at pulang telang wool. At sinabi niya, ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduan. Take note po, ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduan na inutos ng Diyos na sundin nyo. Winisikan din ni Moses ng dugo ang banal na tent at lahat ng mga gamit sa pag-worship. Ibig sabihin po, yung dugo, yung pinaka covenant natin. Yung pakikipagtipan po natin sa Diyos. Nung ginawa po ni Moses, in-establish na po yung covenant na to, doon po naganap yung pagtubos. Bakit po? Because of the sin that we had in our lives. Dahil po sa kasalanan na meron po sa ating buhay. Alam niyo po, minsan po maganda po sa ating kaluluwa yung meron tayong confession. Yung naghahayag tayo. Confession is good for our soul. And the first thing we must understand is, mga kapatid, alam niyo po ano yun? Sino nga ba tayo? At sino nga ba ang Diyos? The first thing we must understand is who we are and who God is. Alam niyo po, nung in-establish po ng Lord yung covenant na to with us, alam niyo po, matindi yung desire niya. Ano po yung desire niya? Na siya ang maghari po sa buhay natin. That He could be in our lives. Na siya yung maging Panginoon po ng buhay natin. Kaya nga siya nag-provide ng daan para sa kaligtasan. And this morning po, alam niyo po, the first thing that we must admit, isang bagay po na kinakailangan po nating aminin, that we are sinners. Na tayo po ay makasalanan. Can you admit that? Can we admit that? Pwede po bang sumabay kayo sa akin, I am a sinner. Sabihin po natin, I am a sinner. Tayo po ay isang makasalanan, mga kapatid. Ito po yung maganda na inaamin po that we admit that we are a sinner. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, hindi siya nag-enter sa presence ni God na katulad po ng ginawa ni Moses. Ano pong ginawa ni Moses when he entered in the tabernacle? Ano pong ginawa niya? Kumuha po siya ng dugo, winisik po doon sa mga gamit. Then after that, doon po sa covenant, pero ibang-iba po yung ginawa ng Panginoon. There is no other way to the Father but through Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. And without the shedding of the blood, kung wala pong pagdanak ng dugo, ano pong wala? Wala pong forgiveness. Wala pong kapatawaran. So malinaw po, no? Understand this. Alam niyo po, meron tayong pagkakautang sa Diyos. May pagkakautang po tayo. Ano pong sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran po ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. And there is no other way. Wala pong ibang daan to get forgiveness. Kundi ang ano po? Ang mamatay. Pero alam niyo po, nag-establish si Lord ng covenant. Nag-establish ang Diyos ng covenant po with Moses. Sa pamamagitan po ng dugo. Nabasa po natin, no? Ano pong ginawa po niya? Winisik niya po doon sa libro ng law o doon sa covenant or sa kasunduan, yung dugo. And through that blood, nagkaroon po ng restoration. Moses sprinkled, diba? All that belong to God po, no? Ano po yun? Yung scroll, yung altar, yung tabernacle, yung sanctuary, with the blood ng mga animals as sacrifice to God. Pero in our Testament, in our New Testament time, hindi na po kailangan ng dugo ng hayop.
dugo na po mismo ni Kristo, yung naging blood covenant po natin to our God. Alam niyo po, sa buhay po natin, we require the blood to be sprinkled and applied po saan? Sa puso po natin. Kinakailangan po na yung dugo ay maiwisik at mai-apply po sa puso po ng bawat isa. Alam niyo po, without shedding of the blood, there is no forgiveness. Wala pong kapatawaran. Alam niyo po, yung dugo po ni Kristo na nagbuhos po doon sa krus, ang naging daan para po tayo mapatawad and allow us to enter into His presence. But without the application of the blood, kung hindi po natin i-apply yung dugo po ni Kristo sa ating buhay, alam niyo po, hindi natin makikita ang langit. We will never see heaven. Ano po mangyayari? Yung eternal redemption, yung walang hanggang pagtubos, ito po yung susi. Bakit po kung wala ito, saan po tayo patungo? We are doomed to hell. Lahat po tayo patungo sa impyerno na sinasabi po ng Panginoong Jesucristo na kung saan hindi po tayo makakatakas. Do you know the story of the rich man and Lazarus? Kung nabasa niyo po yung story ng rich man, ng mayamang lalaki at si Lazaro, ano pong nangyari dun sa story po na yun? Yung mayamang lalaki, napunta po siya sa impyerno. Si Lazarus po saan? Sa langit. So ito nga yung mayaman po na to, nagkaroon ng way para sila magkausap. At sabi po ng mayaman, Lazaro, pakiusapan mo naman yung mga kapatid kong 5 pa. Para hindi sila mapunta doon sa impyerno. Pero wala na pong daan. So malinaw po mga kapatid, alam niyo po, tama na tayo sa pagkunwari. Tama tayo sa pakikipaglaro. Quit playing church. Maging totoo po tayo sa harapan ng Panginoon. Tandaan po natin, without the acceptance of the blood of Jesus Christ, hindi po tayo magiging malaya. Sabay-sabay nga po sabihin, I need to be free. Isa pa po, I need to be free. Kinakailangan po nating mapalaya, mga kapatid. And we really require the freedom of Jesus Christ. Kailangan po natin yung kalayaan na ibinibigay po ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo po, ngayong umaga, meron tayong pag-aalinlangan po, and if you are going to do anything for the Lord, kung meron ka mga bagay na gusto mong gawin sa Panginoon, but without accepting the blood of Jesus Christ, kung hindi mo pa tinatanggap yung dugo ng Panginoong Jesucristo as a sacrifice for your sin, alam niyo po, we will never be succeed. Hindi po tayo magtatagumpay kung gusto natin gumawa ng bagay patungkol sa Panginoon, pero hindi mo tinatanggap yung dugo ng Panginoong Jesucristo na naging sakripisyo para sa iyong mga kasalanan. Tandaan po natin, we will never be succeed and we will never be free. Hindi natin maranasan yung tunay pong kalayaan. Kaya, ask ourselves, what do we need this morning? Ano po yung kailangan natin sa umaga pong ito? Kailangan po natin yung dugo ng Panginoong Jesucristo na i-apply po sa ating buhay. Kailangan po natin yung fresh anointing ng Lord sa buhay po natin. Kailangan po natin yung karunungan ng Diyos. Kailangan po natin yung biyaya ng Diyos. Kailangan po natin yung kapayapaan ng Panginoon. And this desire, ito pong mga binanggit ko, at ito pong mga pangangailangan na ito, mga kapatid, can only be fulfilled by the blood of Jesus Christ. Amen? Makakamtan lang po natin ang mga bagay pong ito sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Next po, what is the importance? Ito, ano po yung halaga ng dugo ng Panginoon? In verse 15, sabi po dito, at dahil dyan si Christ ang nag-aayos ng bagong kasunduan para matanggap ng mga taong tinawag ng Diyos ang walang katapusang biyaya na pinangako nila sa kanila. Mangyayari ito kasi ang pagkamatay ni Christ ang nagpatawad sa mga tao sa mga atraso nila nung under pa sila ng unang kasunduan. Alam niyo po, naganap yung unang covenant in the book of Genesis chapter 3. Ano po ang story po doon?
si Adam at si Eve. They have a good fellowship with God. But when sin entered, ano pong nangyari? Sila po ay bumagsak. So kailangan po ating ihayag sa oras pong ito mga kapatid, no? Admit and confess it now. Na alam niyo po, na ang pinakadahilan, one, our sin is the reason that Jesus had to come and die. Yung kasalanan po natin ang naging dahilan bakit naparito ang Panginoon at bakit po siya namatay sa krus. Ang tanging dahilan po kung bakit kinakailangan po natin ng redemption and the only reason why we need a Savior is because of our sin. Wala na pong iba. Kaya nga po ito yung mahalaga. What is the importance of the blood of Jesus Christ? Because Jesus died on the cross. Amen. Lagi po rin aalalahanin na si Kristo ay namatay doon sa cross because He gave His life for the ransom of our sin. Para sa katubusan po ng ating kasalanan. Siya na po yung creator ng New Covenant, hindi na po si Moses. Kasi si Moses po patay na in the Old Testament time. So ngayon, ang creator na po ng New Covenant natin with God, sino po? Si Jesus Christ. Because of Jesus Christ, na-restore po tayo, napalapit po tayo sa Diyos. Kaya nga po, malinaw po, yung authority ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ. Yung kapangyarihan ibinigay po sa Kanya. So paano tayo magpapasalamat sa Panginoong Jesucristo doon sa ginawa niya para po sa atin? Lahat po tayo nakatakdang mamatay. Amen? Lahat, we are all destined to die. So ang tanong po dito, ano yung pagkakautang natin sa Diyos? Bayad na po ba tayo? So malinaw po, baka mamaya, may balance dyan pa po wala tayo sa Panginoon. Malinaw po mga kapatid, kung may balance due tayo sa Panginoon, ito ang katotohanan. We will spend our life in hell. Kung hindi pa natin tinatanggap yung dugo ni Kristo, kung hindi pa natin ina-apply yung dugo ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, without shedding of the blood, there is no forgiveness. So, ibig sabihin, kung hindi pa tayo napapatawad sa ating kasalanan, meron pa po tayong balance sa Panginoon. May balance due pa po tayo sa Panginoon. And I will say to you, and I will say to everyone, kung may balance due pa po tayo, tandaan po natin, we will spend eternity in hell. Doon po tayo patungo. Simple lang po. Napaka-plain, napaka-simple. Sabi ng Panginoon, nagwawarn siya sa atin. Bakit po? Kasi siya yung creator eh. Okay po, no? Nakita niya na po mismo yung lugar na yon. Hindi lang po yung langit at lupa ang nilikha niya, kundi maging yung impyerno. Alam niya yung lugar na yon because He is the creator. He had seen it, He know it. Kaya nga winawarningan po tayo ng Panginoon. And the only way para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, ano po? To accept the sacrifice on the cross. Tanggapin po natin yung sakripisyong ginawa po ng Panginoong Jesucristo. And if we are willing to accept the blood, then ano bang kailangan mo? What more do you need? How much more do you need? Ano pong sabi sa verse 14? Mas lalo pa ang kayang gawin ng dugo ni Christ sa tulong ng Espiritong walang hanggan. Inoffer niya ang sarili niya bilang perfect na sacrifice sa Diyos. Ang dugo ni Christ ang lilinis ng mga konsensya natin mula sa mga walang kwentang ritual para makapag-serve tayo sa Diyos na buhay. How much more do you need? Gaano pa po ang kailangan natin? Nothing. Wala na po. Bakit po? Because if you will admit that you need the blood of Jesus Christ to be applied in our life, sa buhay po natin, wala ka na po higit na kailangan. Kasi mismo si Kristo ginawa niya na po lahat. Amen? Malinaw po yun.
Because of the blood shed on the Calvary, dahil po sa dugo na nabuhos po doon sa Kalbaryo, because of the anointing na nilagay ng Lord doon sa kanyang anak na si Jesus Christ, alam niyo po, yung pain, in-endure po ng Panginoong Kristo. Jesus Christ endured the pain on the cross. At wala na po tayong kailangan pa. Nothing else. Wala na po tayong higit na kailangan other than Jesus Christ. Ang Panginoon sa Kristo lamang po. Kaya what else would you need? Ano pa po ba yung higit yung kailangan? What more could do the blood do in your life? Ano pa po yung kayang gawin ng dugo ni Kristo sa buhay po natin? Alam niyo po, sa buhay po natin, we are struggling. We are struggling from sin. We are struggling from our personal choice. We are struggling from our hurts. We are struggling from forgiveness. Naranasan ko din po ito. Kaya sabihin po natin, I need Jesus. Sabay-sabay po natin sabihin, I need Jesus. Kailangan po natin yung Panginoong Kristo. At sana maging makabuluhan po yung sinabi natin na kailangan po natin ang Panginoong Kristo. Because we are saying that we need Jesus Christ. And alam niyo po, believe me, He is listening right now. Ang Panginoon po nakikinig sa pagkakataon po ito. So tandaan po natin, paano po yung importance po ng dugo ni Kristo. Maintindihan po natin siya sa iba't ibang aspeto. Magbibigay na lamang po ako. Una po, yung atonement for sin. Ano po yung atonement? Ang atonement po, it means ito po yung pagbabayad sala. Yung blood po ng Panginoong Kristo ang ginawang pambayad for the sins of humanity. Para sa kasalanan po ng sangkatauhan. Sino po yon? Kasama po tayo doon. And the Old Testament time, alam niyo po, sa Old Testament time, kung pag-aaralan niyo po yung Book of Exodus, yung dugo po doon ginagamit pang-sacrifice para po saan? Para sa paglilinis at para sa forgiveness. Pero yung ginawang pagbabayad ng Panginoong Jesucristo, once and for all lang po yun. Yung atonement for sin, it's referred to the Lamb of God. Sino po yung Lamb of God na yon? Si Jesus Christ po, na nag-provide siya ng ultimate sacrifice for our sin. Ito po yung kahalagahan ng dugo ni Kristo. Merong atonement of sin. Hindi na po tayo yung magbabayad kasi bayad na. Binayaran na po ng Panginoong Kristo. Wala na tayong pagkakautang. And the best news for that, hindi na tayo mag-i-spend ng eternity in hell. Pangalawa po, redemption and forgiveness. Merong katubusan at kapatawaran po sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, yung pagdanak ng dugo ng Panginoon, meron po siyang connection doon sa pagtubos na ginawa sa atin, na kung saan merong binayaran, merong binayad for us to rescue. Sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, mga kapatid, alam niyo po, tinubos tayo. At pinalaya po tayo doon sa kapangyarihan po ng kasalanan mula sa pagkakaalipin po natin sa kasalanan. Pangalawa, pinatawad po yung ating mga kasalanan. Another thing po, itinuring po tayong matuwid sa harap ng Diyos. Dati po kaaway tayo, ngayon kaibigan na po tayo ng Diyos. Dati po makasalanan tayo, pero tayo po'y matuwid na po sa harapan ng Diyos. Ano pa po? Ginagawa po tayong banal. Alam niyo po, wala na po ibang paraan. Wala na po ibang paraan, hindi po sa pamamagitan ng sarili mong gawa. Hindi sa pamamagitan ng pagiging mabuti mong ina o ama, pagiging mabuting asawa, hindi sa malalaking offering na binibigay mo sa church, hindi sa lahat ng ginagawa po natin, mga kapatid, para tayo maligtas.
wala na pong maliban na wala na po ito na po ay ginawa ng maliban po sa dugo ni Kristo na ibinuhos po doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na po natin kailangang dagdagan. Hindi na po natin kailangang bawasan. Kasi ginawa na po ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, cleansing and sanctification. Paglilinis at pagpapalibanan. Alam niyo po, yung dugo ng Panginoong Jesucristo, yung naglinis po sa atin, sa napakarami po natin, sa limpak-limpak po natin kasalanan. At sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, tayo po ay pinaging banal ng Diyos. We are being set apart for God's purpose. At yung kapangyarihan po ng dugo ni Kristo, yung naging daan para tayo po ay maging banal. Sabi ko nga po, tayo po ay makasalanan, masama. Pero ngayon, tayo po ay banal na sa harapan ng Diyos. Pang-apat po, meron tayong victory over death. Yung kapangyarihan, yung kamatayan po ng Panginoon, nag-symbolize po siya, yung dugo po niya, ito po yung nagtagumpay po siya laban sa kamatayan at laban sa kasalanan. Kung tutuusin po, dapat tayo po yung nakahang sa cross. Lahat po tayo tama. But Jesus Christ offered His life for us. And through His sacrificial death at sa muling pagkabuhay ng Panginoon, na-conquer po niya yung kasalanan. Providing a way for us to have an eternal life in heaven, not an eternal death in hell. Amen? Kung dapat po patungo tayo sa impyerno, pero mapalad po tayo dahil sa langit na po tayo pupunta. Instead of eternal death, we have eternal life. Amen? Maraming salamat po sa Panginoon. And next po, we have access to God. Ayan po, no? Meron na tayong boldness, meron tayong confidence, meron tayong lakas ng loob na makalapit po sa Diyos. Hindi po katulad sa Old Testament time nang makakapasok lamang po yung mga high priests. Pero tayo, we can come personally to the Lord. Sa panahon po natin ngayon, dito po, halimbawa, ito po yung Holy of Holies. Lahat tayo pwede nang makapasok dito. Hindi lang po yung pastor. Hindi lang po yung mga worship team. Lahat po tayo, we can come boldly and confidently to God. Personally, sa harapan ng Diyos. Because of the sacrifice that Jesus Christ did once and for all. Para sa lahat. And we can see po, nagkaroon tayo ng access, nagkaroon tayo ng reconciliation, nagkaroon tayo ng restoration before God. And the last po, cleansing of conscience. Nilinis na po yung ating konsensya. Ano pong sabi sa verse 14? Ang dugo ni Christ ang nilinis na mga konsensya natin mula sa mga walang kwentang ritual para makapag-serve tayo sa Diyos na buhay. Can you imagine? When in the Old Testament time, applicable po siya sa panahon natin. Magagawa po ba kaya natin yun? Yung mga altar, yung mga insenso, yung mga hayop. Yung formula noon, applicable po ngayon, magagawa po natin mahirap. Hindi po siya magiging perfect sa harapan ng Diyos. Baka hindi pa nga tanggapin yung offer natin. Tama, baka yung baboy na dadali mo dito sa church, hindi siya perfecto. Hindi tatanggapin ng Lord. Kahit mag-offer ka pa o bumili ka pa ng halagang 35,000 na baka, iwiwisik ang dugo, pero may depekto, hindi pa rin tatanggapin ng Lord. Can you imagine? Yung Old Testament time, i-apply po natin sa buhay natin ngayon, mahirap. Pero alam niyo po, by the grace of God, we can come boldly to the Lord. Nakakalapit na po tayo sa Panginoon. Nilinis na po yung ating konsensya. Sabi po dito, yung ritual na ginagawa, walang kwentang ritual. Kaya nga salamat sa Panginoon, no? Dahil po sa kanyang ginawa na sakripisyo para sa atin. We are cleansed from the dead works. Nilinis na po tayo ng Panginoon. At ano? God has given us the freedom to serve the living.
Binigyan na po tayo ng kapayapaan ng Panginoon, ng karapatan ng Lord para maglingkod sa Diyos. Alam niyo po, if we will accept the forgiveness of God or Jesus Christ had offered to us, we will be in heaven. Magkakasama po tayo sa langit. Pero alam niyo po, I believe na marami pa rin po mga Kristiyano, they are just wondering who they are. Marami pa rin po mga Kristiyano na talagang nag-wonder. Nagdidil sa buhay po nila and they don't know how to resolve yung problem ng buhay. Pero malinaw po na sinasabi ng Panginoon, kung ikaw mismo yung nakakaranas ng ganito, alam niyo po, I tell you, Jesus is the answer. Si Jesus po ang kasagutan ng lahat ng ating katanungan. Right here, sa tahanan ng Diyos, right here in God's house, are we willing to confess? Handa po ba tayong maghayag na tayo'y makasalanan? Kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Kailangan natin yung forgiveness and we need to offer our life to the Lord. Kailangan po natin ibigay ang buhay natin sa ating Panginoon. And if you want that answer, ask the Lord. Hingin po natin yung kasagutan po sa ating Panginoon. And that is through applying the blood of Jesus Christ sa buhay po natin. And as we tackle po yung tungkol sa dugo ni Kristo, nawa maintindihan po natin ang lubos. Hindi lang po ito about salvation message. It's about the application message po for us as a Christian na dapat nating maunawaan kung gaano po kahalaga yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At sabi po dyan, ang blood po, ito po yung symbol of God's love and grace, demonstrating the depth of God's commitment to reconciling humanity to Himself. Tayo po yung na-reconcile sa harapan ng Diyos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Lord. Tunay nga po, O Diyos, na palagi po naming alalahanin kung gaano kahalaga yung dugo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin kami at patawarin kami sa aming mga limpak-limpak na kasalanan. Without shedding the blood, there is no forgiveness. And if there's no forgiveness, our life is destined to hell. Kaya naman, Panginoon, as you speak to us today, O Lord God, nangusap ka po sa puso ng bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi ka lamang namin tanggapin bilang aming Panginoon tagapagligtas ng aming buhay. And after all, tapos na, hindi po, Panginoon. Ang kailangan po namin alalahanin kung gaano kahalaga yung pagbabayad sala na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, kung gaano po kahalaga yung dugo mo, O Diyos, na siyang nabuhos upang kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan. There is no other way for us, Panginoon, to be saved, but only what Jesus Christ had done on the cross. Kaya naman, Lord, dalahin ko po sa bawat isa po sa amin, na sa bawat sandali po ng aming buhay, lagi po naming alalahanin yung ginawa mong pagtubos para sa aming mga kasalanan. Na alam po namin, Panginoon, na ito yung naging daan para magkaroon kami ng access sa Diyos Ama namin nasa langit. Ma-reconcile po kami, ma-restore po kami, makapanumbalik kami sa Diyos. Because if we are not going to restore, Panginoon, lahat po kami ay patungo sa walang hanggang pagdurusa. Kaya, Panginoon, salamat sa mabuting balita na hatid mo sa umaga pong ito. Na ang sino mang nagnanais na sumunod sa iyo, Panginoon, ang sino mang nananampalataya sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo, O Diyos, kami po'y pinatawad na sa aming mga kasalanan. Maraming salamat sa biyaya at pagpapatawad na ginawa niyo po sa amin. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa to apply it in our lives. Maraming salamat so that we can freely serve God sa aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, salamat, Panginoon, sa mga matang nakatutok sa iyong mga salita, sa mga taingang nakarinig ng mensahe mo sa umaga po ito. Ingatan niyo po ito sa aming mga puso, huwag mawalay, huwag hayaang nakawin sa amin ng kaaway. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, and this is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen.
umagang ito, patuloy po natin na awitan ng ating Panginoon. Ay pa, kung alam niyo po yung kanta, pwede niyo po kami sabayan. Panginoon, maraming salamat sa mga kaloob na handog po namin sa inyo na magbibigay ng pagsamba papuri sa iyong kadakilaan sa buhay namin. Kaya, Lord, patuloy na mga